Pagkatapos ng 3 siglong Kastila, dumating naman sa Visayas ang barko, ang bandila at mga sundalong Amerikano. Kasabay ng putok ng kanyon at bagong wika. Dala din ang bagong sistema ng edukasyon, ang bagong merkado para sa mga produkto at bagong uri ng digmaan. Ako si Pedro ng Timeless Pilipinas Channel. Ito ang kwentong Bandila. Ang 3 bituin series nasa ikalawang bituin sa serye. Ang Visayas Part 2. Itong panahon ng Amerikano. Panahon ng asukal, ng digmaan at mga pagbabagong tumama sa puso ng Kabisayaan. Habang abala ang Luzon sa Philippine-American War, hindi rin pinabayaan ang Visayas. May mga lokal na pamunuan katulad ng Iloilo, Cebu, at Negros na panandaliang nagtangkang magtatag ng sariling pamahalaan, parang maliit na republika sa iba't ibang bahagi ng Visayas. Pero nang humigpit na ang kontrol ng Amerika, unti-unting isinama ang mga ito sa bagong kolonyal na kaayusan. Ang mga pulo ng Visayas ay naging mahalaga sa estratehiya at economic plan ng Amerikano. Kung sa Luzon, bigas ang pangunahing pananim ng mga magsasaka, sa Visayas, lalo na sa Negros at Iloilo, ay asukal naman. Noong panahon ng Amerikano, lumakas ang demand ng asukal sa pandaigdigang merkado. At isa sa mga pinagmulan nito, ang malalaking asukalan at asyenda sa Negros at ilang bahagi ng Panay. Sa ganitong sistema, may mayayamang asindero na may malalaking lupain at maraming manggagawang sakada na umaasa sa seasonal na trabaho. Ang Visayas, lalo na ang Negros, ay naging parang laboratorio ng sugar economy. Malaki ang kita para sa iilan, pero hindi pantay ang pakinabang para sa mga nakararami. Kaya ang mga mahirap ay nanatiling mahirap. Kasabay ng negosyo, dala rin ng Amerikano ang edukasyon. Sa Visayas, binuksan ang mga pampublikong paaralan. Dumating ang mga gurong Amerikano at lokal na guro na sinanay sa bagong sistema. Dito, unti-unting lumakas ang paggamit ng Ingles bilang wika sa gobyerno at edukasyon. Dito ang pag-usbong ng bagong henerasyong marunong magbasa, marunong sumulat at magbilang sa estilong Amerikano. Pero ganoon pa man, hindi nawala ang mga wikang Bisayan tulad ng Cebuano, Hiligaynon, Waray, Kinaraya at iba pa. Naging multilingual ang
naranasan ng maraming tao sa Visayas. Ang wika sa bahay ay lokal. Ang wika sa paaralan ay Ingles. Ang wika sa simbahan at mga dokumento ay magkahalong Kastila at Ingles. Sa pangkalahatan, hindi rin naging tahimik ang Visayas sa ilalim ng Amerikano. May mga lokal na lider at grupo na tumutol sa kolonyal na pamamahala. May mga sumama sa kilusan at yung iba ay sumuporta sa mas malawak na kilusan makabayan na nabuo galing Luzon. Marami ay ramdam sa pagkatao ang pagka-Pilipino. Kaya kinakailangan silang mamili ng pakikipagtulungan o pakikipaglaban. Kadalasan, ang mga ordinaryong magsasaka at mangingisda ang nasa gitna ng tensyon. Tinatanong sa mga umpuk-umpukan kung kanino buwis ang babayaran natin o kaninong batas ang susundin natin. Sa paglipas ng mga dekada, nagbago rin ang itsura ng ilang lungsod sa Visayas. Ang Iloilo ay tinawag na Queen City of the South bago sumikat ang Cebu dahil sa kasiglaan ng kalakalan. Ang Cebu ay unti-unting lumago bilang mahalagang port o urban center. Tacloban at iba pa ay lumabas sa mapa bilang mga sentrong urban. Ang mga kalsada at pantalan na ginawa o inayos noong panahon ng Amerikano ay naging pundasyon ng modernong ekonomiya ng Visayas. Pero kasabay nito, naitanim din ang mga isyong tumagal hanggang sa kasalukuyan. Katulad ng pagmamay-ari ng lupain, ang patas na bayad sa paggawa at akses sa mga oportunidad. Susunod na panahon, lalo na pagkatapos ng digmaan, lalo pang nagbago ang mukha ng Visayas. Sa turismo, OFW migration, at modernong industriya. Sa Visayas Part 3, titingnan natin ang Visayas sa panahon ngayon. Isang rehiyong nasa gitna ng turismo, trabaho at tradisyon. Sundan ang kwentong Bandila series dito sa Timeless Pilipinas Channel. Huwag magatubiling mag-like, mag-share at mag-subscribe. At mag-comment na rin sa mga video. God bless everyone!